Ang papawirin ay naging itim, habang ang Diyos Ama ay hindi makatingin sa kasalanan. Hinango ni Jesus ang kasalanan ng sangkatauhan, kabilang ang bawat masamang pag-iisip o gawain, at binayad ang napakamahal na kabayaran sa malupit na krus. At si Jesus ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bago siya namatay, isinigaw ng Panginoon, natapos na! Ang lahat ng kinakailangang gawin upang maligtas tayo ay naganap na. At nang makasigaw si Jesus ng may malakas na tinig, ay sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi ng gayon, ay binigay niya ang espiritu. Ang pag-aalay sa krus ay hindi na kailanman mauulit pa. Upang makatiyak na siya nga ay patay na, isinaksak ng kawal ang isang sibat sa tagiliran ng Panginoon at lumabas ang dugo at tubig. At nang ang senturyon na nakatayo sa tapat niya ay nakitang siya ay sumigaw ng gayon at ibinigay ang espiritu, ay sinabi niya, tunay na ang lalaking ito ay anak ng Diyos. Kasunod ng kanyang kamatayan, ang katawan ay binaba mula sa krus at ibinalot sa pinong lino at ipinasok sa isang hiram na puntod. Malaking pag-aalinlangan ang naghari sa Jerusalem. Ang Panginoong Yesus ay patay na. Ibinigti ni Judas ang kanyang sarili at ang mga disipulo ay nagtatago dahil sa pagkatakot alang-alang sa kanilang mga buhay. Ang lahat ay tila ba wala ng pag-asa. Ang mga disipulo sa di pananampalataya ay nakalimot na sinabi ni Jesus na siya ay muling babangon. Nang magkagayon, naganap ito ang pinakadakilang pangyayari sa lahat ng kapanahunan. Pagkatapos ng 3 araw sa puntod, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumiklab at siyang ipinako sa krus ay muling bumangon mula sa mga patay na nag-aalok sa sanlibutan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus sa dakila niyang tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at impyerno ay nagpahayag, Ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Sinasabi ng Panginoon na siyang ngayon at siyang nakaraan at siyang darating. Ang pinakamakapangyarihan. Ako nga siya na nabubuhay at namatay at masdan. Ako ay buhay magpakailanman. Amen. At taglay ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Sa pagbubukang liwayway, sa unang araw ng linggo, may mga babae nagdala ng mga pampabango sa puntodo pang pahiran ang katawan ni Jesus. Binati sila ng isang anghel na nagsabing, Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Siya ay bumangon, gaya ng kanyang sinabi. Humayo kayong madalian at sabihan ng kanyang mga disipulo. Gumuho ang kaharian ni Satanas. Sa kanyang kahibangan, natalo si Satanas. Ang nabuhay na muling Kristo ay nangahulugang bilang na ang mga araw ni Satanas. Tinawaran ni Satanas ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang Diyos. Kung nalaman lamang niya ito, hindi niya sana kailanman ipinapako sa krus ang Panginoon. Ang nabuhay na muling si Jesus ay nakita ng mahigit sa 500 mga saksi. Nagalak ng labis ang kanyang mga disipulo. Ibinigay ng Panginoon sa kanila ang ganitong tuwirang utos. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ngayon ay masdan mong mabuti. At tingnan ang mga bilyong-bilyong nangamatay sa kanilang mga kasalanan.
Minahal ni Jesus ang mga taong ito, anupat iniwan niya ang langit at binalaan sila tungkol sa impyerno at kahatulan. Ibinubo niya ang kanyang mahal na dugo ng Diyos, upang hugasan ang kanilang mga kasalanan. Siya ay namatay at bumangon mula sa mga patay. Ngunit walang isa man sa mga taong ito ang sumampalataya sa Kanya. Walang isa man sa kanila ang ginawang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Sa halip na piliin ang buhay, ay pinili nila ang kamatayan. Kaya si Jesus bilang Diyos na pinakamakapangyarihan at pangwakas na hukom, ay napilit nang ipadala sila dito sa kanilang ikalawang kamatayan sa ngalan ng Diyos. Bago maging huli ito, bago ka mamatay, sumampalataya ka kay Jesus at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas mo. Bago ka humantong sa malagim na lugar na ito. Bago siya bumalik sa langit, ay tiniyak ni Jesus ang kamangha-manghang pangakong ito sa lahat nilang tatanggap sa Kanya. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa sambahayan ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung ito ay hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng isang lugar para sa inyo. At kung ako ay pumaroon at makapaghanda ng isang lugar para sa inyo, ako ay muling babalik at tatanggapin ko kayo mismo upang kung saan ako naroroon, ay dumuon din naman kayo. Ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. nang magkagayon ay umakyat siya sa mga alapaap ng langit. Mahal na manonood, ito ang pinakadakilang kwentong naisalaysay. Si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Kung pakakawalan mo si Jesus, pinakawalan mo ang daan patungong langit. Siya mismo ang nagsabing, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Yesus at sasampalataya ka sa iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas.